Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ikalimang tagpo. Pakinggan natin. Huwag kang mag-alaala, Barang. Huwag kang mag-alaala. Ipatawas natin ang ating apo. Sambit pa ni Lolo Anding. Pagkadinig nun, ay bigla ang kinabahan si Pinggoy. At natakot ito. Ngunit hindi para sa sarili. Kung hindi, para sa kanyang kaibigan. Paano na lamang kung malaman ng antingerong gumapos sa kanyang kaibigan na nakaligtas si Abel? Biglang nakaramdam ng matinding takot ang bata para sa kanyang hindi pangkaraniwang kaibigan. Tama, Andeng. Mas maigi ay maagapan natin agad. Maipatawas natin ang Pinggoy ko. Pagsang-ayon pa ni Lola Barang. O Barang, yan ang uunahin natin gawin. Hihingi tayo ng tulong kay Tandang Emong. Lalakad ako kagyat. Tutungo ako sa kubo ni Tandang Emong. Sambit pa ni Lolo Anding. Si Tandang Emong, ang bantog na manggagamot at antingero sa kanilang baryo. Dahil dyan, biglang nabalutan ng takot si Pinggoy para sa kaibigan. Naalalang muli ni Pinggoy ang nangyari sa kaibigang nilalang. Iginapos ito at walang kalaban-laban na ibiniti ng patiwarik ng isang antingero. Bagamat nais ilihim ni Pinggoy ang pangyayaring iyon, subalit napansin naman ng kanyang Lolo Anding ang kanyang takot. Kitang-kita ito ni Lolo Anding sapagkat sa kilos na rin ng bata na hindi ito mapakali, kung kaya't nilapitan na ni Lolo Anding ang apo. Natatakot ka ba, apo? Huwag kang mag-alaala. Hihingi tayo ng tulong kay Tandang Emong. Dahil doon ay napatingin lamang si Pinggoy sa kanyang lolo. Kung hindi mo pa kilala si Tandang Emong, apo, may ikukwento ako sa iyo. Sambit pa ni Lolo Anding. Alam mo ba, apo, minsan nang nabalot ng matinding salot at takot ang baryo natin. At nang panahon yun, wala na kaming ibang malapitan. Wala na kaming ibang makapitan pa. Kung hindi, magdasal. At kung hindi dahil sa ginawa ni Tandang Emong, ay hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa baryo. Nung panahon yun, may mag-asawang mangkukulam ang dumayo dito sa baryo. Noong una, ay pangkaraniwan lamang ang mag-asawa. Pero napansin namin na tila nagkakaroon ng kakaibang salot sa lugar. Nagkakaroon ng mga sakit ang mga hayop. At kasunod nun ay mga tao.
Kalauna na lamang namin napansin na ang mag-asawa ay mangkukulam pala. At sila ang may likha. Sila ay naghasik ng lagim sa ating lugar. Ilang dekada na rin ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Naglikha sila ng pambihirang salot na kahit na anong gamot pa at kahit na sinong manggagamot ay hindi makaya ang kapangyarihan ng mag-asawang mangkukulam. Halos lahat ay hindi tumatalab. Ang nais ng mag-asawang mangkukulam pala dito sa baryo ay dito magtayo ng kanilang angkan. Sunod-sunod na nangamatay ang mga magagaling na manggagamot sa baryo. Nung panahong yun, nagdulot ito ng matinding takot sa lahat ng nakatira dito. At ang ibang mga taga rito ay nag-iisip ng lisanin ng baryo at lumipat na sa ibang lugar. Noong mga panahong yun, ay hindi pa kilala si Tandang Emong bilang manggagamot. Noong panahong yun, ay isa pa lamang siyang mangangaso. Hindi pa siya kilala bilang isang bantog na manggagamot. Subalit, nang namatay ang pinakamatanda at pinakamahusay na manggagamot ng baryo, siya ang lolo ni Tandang Emong. Nung panahong yun, nawala na kami ng pag-asa. Kaming mga taga-baryo, nawala na kami ng pag-asa. Subalit, sa kabila nun, ay buong tapang na hinarap ni Emong ang mag-asawang mangkukulam. At sa kanyang presensya pa lamang, ay tila hindi na makagulapay pa ang mag-asawa. At nagmistulang musmus ang mga ito na naniklohod at nagmakaawa sa harapan ni Emong. Nung panahon na yun, hindi pa siya ganap na manggagamot nun. Pero pinaniniwalaan ng lahat ng taga rito na isa siyang malakas na antingero. At sa tindi ng takot ng mag-asawang mangkukulam, ay hindi na nito pinaabot pa ang pagbubukang liwayway at agad na nitong nilisan ang baryo. At hindi na bumalik pa kailanman. At dun pa lamang namin nalaman ang kakayahan ni Emong. At simula nun ay naging isang manggagamot na si Emong. Ayon sa mga kwento, ay ipinasa kay Emong ang galing ng kanyang lolo sa panggagamot. Si Tandang Emong ang naging takbuhan ng mga taga-baryo kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang karamdaman ang sino man sa baryo. Lalo na kung dahilan nito ay sapi o kaya naman ay mula sa mga hindi pangkaraniwang nilalang o kaya naman ay dulot ng mga aswang o ng kulam at maging ang barang, ay kayang-kaya itong pagalingin ni Tandang Emong. Kaya huwag kang mag-ala-ala, apo, kung binabagabag ka ng sinasabi mong kaibigan mo na yan. Si Tandang Emong ang bahala riyan.
Sambit pa ni Lolo Anding. Lingid sa kaalaman ng kanyang lolo at lola, ay natatakot si Pinggoy para sa kanyang kaibigan. Lo, ganun po ba? Hindi naman po ako napaano. At isa pa po, mabait naman po ang aking kaibigan. Tinutulungan niya pa nga po ako kaya kahit wag na po tayong magtungo kay Tandang Imong. Sambit ni Pinggoy sa kanyang lolo at lola. Hindi, Pinggoy. Para lamang masiguro natin na ligtas ka, apo, sapagkat kami ng lola mo ay nag-aalala para sa iyo. Alam mo naman na, ikaw lamang ang yaman namin. At ayaw namin na maisama ka ng nilalang na yon. Sambit pa ni Lolo Anding. Kung kaya't nung hapon din na yon, pagkatapos sumubo ni Lolo Anding, ay agad na itong nagpaalam upang magtungo sa bahay nila Tandang Imong. Lo, baka pwedeng wag na po. Wag niyo na pong puntahan si Tandang Imong. Pagpipigil pa ni Pinggoy. Apo, wag kang matakot. Mas maiging mapatingnan ka agad kay Tandang Imong. Tugon pa nila Lolo Anding. Kung kaya't wala nang nagawa pa si Pinggoy. Pagkaalis ni Lolo Anding, samot-saring bagay ang naiisip ng batang si Pinggoy pagkaalis ng kanyang lolo. Maari kaya na ang antingirong tinutukoy ng kanyang kaibigan at ang manggagamot na si Tandang Imong ay iisa. Baka nga. Baka ang nagtali kay Abel ay si Tandang Imong din. Naku, kawawa naman ng kaibigan ko. Baka malaman ni Tandang Imong. Baka mapahamak lalo si Abel. Mga bagay na gumugulo sa isipan ni Pinggoy at lalong nagbigay sa kanya ng matinding takot. Hindi mapakali si Pinggoy. Alangang maiihi, alangang madudumi. Hindi mapakali ang bata. Nako, baka ako pang maging sanhi ng kapahabakan ni Abel. Paulit-ulit na sambit nito sa kanyang sarili. Makalipas ang isang oras, ay bumalik na si Lolo Anding. O Anding, kamusta na ang iyong lakad? Bungad naman ni Lola Barang sa kanyang asawa. Nako Barang, hindi ko na-tsempuan si Tandang Imong. Pagkadating ko dun, ay hindi pa raw ito nakakauwi at may ginamot pa raw sa kabilang baryo. Kwento naman ni Lolo Anding. Pagkadinig nun, ay bahagyang nakahinga ng maluwag si Pinggoy. Bukas na bukas, ay dapat masabihan ko agad si Abel tungkol sa binabalak ni na Lola. Sambit na lamang ni Pinggoy sa kanyang sarili. Pinggoy, hindi naman kita ginambala eh. Hindi naman kita binigyan ng sakit. At hindi rin kita pinagkatuwaan. Wala naman akong ginagawa sa iyo ah. At isa pa, hindi rin kita sinapian. Pagpapaliwanag pa ni Abel matapos malaman niya ang balak ng lolo at lola ni Pinggoy.
Yun nga din ang gusto kong sabihin kina lolo at lola, Abel. Kaya lang, mapilit sila na ipatawas ako eh. Tugon na lamang ni Pinggoy. Teka nga pala, Abel. Bakit pala, ni minsan, hindi mo ako sinasapian? Tanong naman ni Pinggoy. Kasi Pinggoy, hindi pa ako ganun kalakas para makapagsagawa ng pagsapi. At isa pa, yung espiritu mo, malakas masyado. Sa madaling salita, malakas ang iyong naturalesa. Parang kalabaw. Kaya, tama lang yung tawag sa'yo. Na parang kang kalabaw. Biro pa ni Abel kay Pinggoy. Ganun ba? Kaya pala hindi mo ako sinasapian kahit minsan. Tugon naman ni Pinggoy. Oy Pinggoy, biro ko lang yun sa'yo ah. Yung kalabaw biro ko lang yun sa'yo. Pero alam mo, masarap pala magbiro. Sa amin kasi, hindi nagbibiro ang mga kauri ko. Walang ganun sa amin. Pero, yung sinabi ko sa'yo Pinggoy, na hindi ko pa kaya, totoo yun. At isa pa, kahit kaya ko nang gawin, ay hindi ko pa rin gagawin na sapian ka. Kasi wala naman akong intensyon o balak na kuhain ang katawang lupa mo. Para sa akin, mas maigi yung magkaibigan tayo na ganito. Sambit naman ni Abel. Kaya nga lamang Pinggoy, kahit hindi kita sapian, pero kapag tinawas ka, malaki ang pagkakataon na makikilala ako ng manggagamot, lalo na't malakas sila at may kakayahan sila sa ganun. At sa malamang, ay hindi na ako makakalapit sa iyo. Tugon na lamang ni Abel sa kaibigan. Ganun ba? Bakit naman hindi ka na makakalapit? Baka pwedeng hindi naman. Kung ganun, makikiusap na lamang ako kina lolo at lola na wag na akong maipatawas. Tugon na lamang ni Pinggoy. Mas maigi yung ganun Pinggoy. Pakiusapan mo ang lolo't lola mo. At saka, kung iniisip ng lolo't lola mo na kukuhain kita at isasama kita sa kaharian namin, hindi totoo yun. Unang-una, baka malakas ka kumain at ubusan mo pa ako ng pagkain. At isa pa, kawawa naman yung mga lolo't lola mo kung malalayo ka sa kanila. Alam kong hindi mo kayang gawin yun sa kanila, kung kaya't lalong hindi ko gagawin yun sa iyo. Tugon na lamang ni Abel kay Pinggoy. Ilang sandali lamang ay may natanaw si Pinggoy na paparating patungo sa bahay nila. Ang kanyang lolo Anding at may kasama itong isang matanda na may daladalang tungkod. Pagkalingon ni Pinggoy ay sa isang iglap ay bigla na lamang nawala si Abel. Abel, asan ka na? Saan na kaya nagpunta yun? Bakit biglang nawala? Di mo na nagpaalam. Sambit na lamang ni Pinggoy. At kasunod naman nun, ay tinawag na si Pinggoy ng kanyang lolo. At mukhang tatawasin na nga si Pinggoy. At dahil dun, ay muli siyang kinabahan. Si Tandang Emong, ang kasama ni Lolo Anding. Tinitingnan lamang ni Tandang Emong si Pinggoy na tila
binabasa nito ang katauhan ng bata. Ilang sandali pa ay naglabas na ng palangganang may lamang tubig si Lolo Anding. Marahil ay sisimulan na nga ang ritual sa pagtatawas. At pinahanda na rin ni Tandang Emong ng kandila upang masindihan na sa pagsisimula ng pagtatawas. At sa sobrang kaba naman ni Pinggoy ay tila umalboroto na ang tiyan nito at parang nadudumi. Lo, magpupunta po muna ako sa likod at nadudumi na po ako. Lalabas na po. Kung kaya't nagtatakbo na ang bata patungo sa likod bahay. Pansamantalang inihinto ni Tandang Emong ang kanyang pagsindi ng kandila at ang gagawing pagtawas. Ngunit habang nasa kasilyas, ay nagbubuo ng kapasyahan si Pinggoy. Hanggang sa nakapagpasya na siya, napakikiusapan niya na lamang ang lolo at lola niya upang ipagpaliban na lamang ang pagtatawas. Sa dahilan na wala naman siyang ibang nararamdamang masama at yun naman ang totoo. Bagamat tapos nang dumumi si Pinggoy, ay nananatili pa rin siya sa loob ng kasilyas. At makalipas ang mahigit kalahating oras, ay saka pa lamang lumabas ng kasilyas si Pinggoy, sapagkat iniinsayo pa ni Pinggoy ang mga sasabihin niya sa harap ng kanyang lolo at lola at sa harap ni Tandang Emong. At pinag-iisipan niya itong maigi. Pagkalabas niya ng kasilyas, ay tila wala na si Tandang Emong. Apo, napakatagal mo naman lumabas sa kasilyas. Umalis na tuloy si Tandang Emong. May mahalaga pa raw siyang pupuntahan at sinundo siya rito ng mga kamag-anak ng nasa Niban. Kung kaya't kinakailangan na niyang umalis kaagad-agad. Sambit pa ni Lolo Anding. Bagamat hindi sinasadya ni Pinggoy, ay laking pasasalamat niya nang marinig na umalis na pala si Tandang Emong. Pero ilang sandali lamang ay may inalabas si Lolo Anding at mula iyon sa isang pulang tela. Apo, huwag kang mag-alaala. May iniwan sa akin si Tandang Emong. Suotin mo raw itong kwintas na ito at iyon ang magiging pananggalang mo sa mga hindi nakikitang elemento. Sambit pa ni Lolo Anding. Ang bagay na ito, isang kwintas na ang tali ay yari sa pisi at may kaputol ito na maliit na kahoy na nagsisilbing medalyon nito. Kabilin-bilinan na po na huwag mo itong babasain, ha? At uhubarin mo lamang sa tuwing ikaw ay maliligo. Sambit pa ni Lolo Anding. Laking tuwa ni Pinggoy at naantala ang pagtawa sa kanya. At dahil naman dun, ay malugod niyang tinanggap at isinuot ang kwintas na pinasusuot sa kanya ni Lolo Anding. Pagkatapos maisuot, ay naging maayos naman ang kalagayan ni Pinggoy. Lalo na ang kanyang lolo at lola. Naging kampante na ang mga ito. Sumunod na araw ay nagtungo si Pinggoy sa may bukid
habang suot-suot ang kwintas. Nung araw na yon ay hindi niya nakita si Abel. Binaliwala niya lamang ito nung unang araw. Sumunod na araw ay hindi niya pa rin nakita si Abel. Hanggang sa mga sumunod na araw ay iyon na lamang ang kanyang napapansin, na hindi na nagtutungo si Abel sa kanila. Hanggang sa ilang linggo ang lumipas na hindi na nagtutungo si Abel at nakikipaglaro sa kanya. Muling naramdaman ni Pinggoy ang pagkalungkot sapagkat hindi na niya nakikita pa ang kanyang kaibigan. At dala ng kanyang matinding kalungkutan ay sinubukan muli ni Pinggoy na makipaglaro sa ibang bata sa baryo. Subalit, at kagaya nung nangyari nung mga nakaraan, ay muli na naman siyang pinagkatuwaan ng mga bata. Ininsulto siya ng ininsulto hanggang sa mapaiyak na lamang siya. At ang isang pinakamalaking bata na naroroon ay napansin ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Tandang Emong. "Mayroon ka pang suot ng medalyon, ha? Akala mo, ililigtas ka niyan? Hindi bagay sa iyo ang kalabaw." At sabay hinablot ng batang yun ang kwintas ni Pinggoy. Bagamat umiiyak na si Pinggoy, ay nakipag-agawan siya sa bata upang mabawi ang kwintas. Hanggang sa napigtas ito at nasira ng tuluyan. At dahil doon, ay lalong nagalit yung malaking bata. "Ginagalit mo talaga ako, ha? Ikaw balat kalabaw ka, ha? Ito sa'yo!" Sabay suntok kay Pinggoy. At tinulungan pa ng ibang bata at pinagsusuntok si Pinggoy. Napalugbok na lamang sa lupa si Pinggoy habang tinatakpan ang kanyang muka at ulo. Dahil sa napakaraming suntok na inabot nito sa mga bata. Nang maya-maya pa, biglang may tumulak sa malaking bata at napasubsob ito sa lupa kasabay ng iba pang mga bata. Biglang nahintakutan ng mga bata sa lakas ng batang dumating. At pagkaway nagsalita ito, Bakit niyo inaaway si Pinggoy? Hindi niyo ba alam? Pinsan ko yan. At huwag na huwag niyong aawayin ang pinsan ko. sigaw ng batang dumating. Dahil doon ay napatingin si Pinggoy. Pagkatingin niya, ay isa lamang itong bata na halos kasinlaki niya lamang din. At biglang nagtaka si Pinggoy kung sino yun. At isa pa, wala namang kilalang pinsan si Pinggoy sapagkat siya lamang ang nag-iisang bata sa kanilang pamilya. Takang-taka si Pinggoy. Sino ang batang lalaking nagtanggol sa kanya? Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po.
Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin. At sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Herbias family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Migs Mateo Herbias. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Bongbong Dayug of Sinabakan, Candelaria, Zambales. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Ligaya. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Roel Verano. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko rin pong i-shout out si Boss Val Dayot at sa mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Torres Quibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.